Bahay na ready for occupancy or yung tinatawag nilang RFO or pre-selling. Saan nga ba ang mas maganda? Magandang araw mga kabahay. Ako po si Ryan, isang property specialist at ang trabaho ko ang magkabahay ka. Kasalukuyan ka ba ngayong naghahanap ng property or bahay para sa pamilya mo? At may nakausap ka ng ahente, pero tinatanong ka niya ngayon kung ano ba yung bahay na hinahanap mo? RFO ba or pre-selling? Pero wala kang idea. Ngayon pag-uusapan natin kung ano yung ibig sabihin at advantage at disadvantage ng RFO sa pre-selling. Unahin natin yung RFO or yung tinatawag nilang ready for occupancy. So pag nagmamadali kang magkaroon ng bahay, so dito ka RFO. Ano nga ba ang advantage ng RFO? So pag RFO, pwede na itong ma-turn over from 3 months to 6 months. Depende sa developer po yun. Dito sa RFO, mas konti yung risk kasi nakikita mo na or nako-construct na yung bahay or yung unit mo or yung property mo. At saka, pag dito ka sa RFO, mas mabilis yung ROI if yung intention mo to parentahan yung unit or yung property. So, yun yung mga advantage pag RFO yung kukunin mo. Ngayon, ano naman yung disadvantage pag RFO yung kukunin mo? Of course, pag RFO, sabi ko, gawa na yung bahay or malapit nang matapos kasi kinoconstruct na. Ang disadvantage naman is syempre, mas mahal na yun. Okay? Tapos yung payment terms nun, if may down payment man, mas konti na lang. So, for example, 3 months, 6 months, or 8 months. Tapos kung ang down payment nun is 80,000 or let's say 100,000, so i-divide na lang yun ng 3 months or 6 months. Ganun po, mas maikli na lang yung payment terms. So isa yun sa disadvantage pag RFO yung kukunin mo. Ngayon, pag-usapan naman natin yung pre-selling. So, from the word pre-selling, so introductory price yun, mas mura yun. Yun yung advantage niya. Pangalawa, na advantage ng pre-selling is hulugan. Mas mura yun. Diba? Mas mahaba yung payment term. So, minsan, umabot yun ng 2 years, 3 years, or even 4 years bago ma-turn over. So, kung may down payment yun na, let's say, 100,000, so i-divide yun ito 2 years, 3 years, or 4 years. So, mas mahaba yung payment terms. At yung disadvantage naman, pag pre-selling ang kinuha mo, of course, syempre, mas mura, mas matagal. Yun yung disadvantage. So, minsan, umabot siya na guys na sabi ko, pwedeng 2 years, 3 years, or 4 years, depende sa developer. Yun yung disadvantage. So, at the end of the day, sa iyo naman yung decision if anong gusto mo, RFO or pre-selling. Depende yun sa budget mo. So, ayun. If may tanong ka po regarding sa real estate, if nagbabalik ka or ongoing yung paghanap mo ng bahay, you can message me, tutulungan po kitang magkabahay. Again, I'm Ryan Chavez, your property specialist, at ang trabaho ko ang magkabahay ka.